Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyong lahat ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat sa ating banal na pagdiriwang. Sinugo ang tagapagpagaling upang mga makasalanan ay magsisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Isinilang ka ni Maria at nakipamayan sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Pinahahalagahan mo ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at nabayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa panalangin ng laging Birhen si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Josaphat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Kapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Digisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan, at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Siyon. Animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem. Ano pat nanginginig ang lupa't langit. Subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang iyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Siyon, ang banal kong burol. Lungsod kong bansa, banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok, mga bakahan ang makikita sa bawat burol. Mananagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitin. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok Siyon.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa Panginooy magalak, ang masunurit tapat, tayo pong lahat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang Panginoon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit tapat. Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit tapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niya'y ito'y dapat nating gunitain at sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak, ang masunurit tapat. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatidang, mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Meron tayong kasabihan sa Ingles, action speaks louder than words. At iyon ang nais na tukuyin sa atin ng Ebanghelyo. Kahapon, nais nilang masilo si Jesus. Kaya pinagbibintangan ng mga eskriba at ng mga pariseyo na ang kapangyarihan ni Jesus ay mula kay Beelzebul. Kaya siya ay nakapagpapalayas ng masasamang espiritu. Ang nais nilang tukuyin at bigyang pansin ay ang kapangyarihan ni Jesus. At iniuugnay nila ang kapangyarihan ni Jesus ay mula sa demonyo. Ngayon, patuloy ang ating Panginoon sa pagsasalita at pagtuturo doon sa mga nakikinig sa Kanya. At isa doon sa mga nakikinig ay isang babae na sumigaw dahil nakita niya ang kabutihan ni Jesus, ang kakaibang larawan ng tagapagturo. At marahil nakita niya sa kanyang sariling karanasan, napakainam ng ina nito na siyang humubog upang maging ganito kabuti ang batang ito. Kaya sinabi niya, mapalad ang isang ina na ang anak ay katulad mo. At sabi natin, Panginoon, mas mapalad
ang isang ina na tumatalima sa kalooban ng Diyos. Nanais ang ating Panginoon na bigyan ng higit na pagpapahalaga ang kanyang ina. Mapalad ang aking ina, hindi lamang dahil nagkaroon siya ng mabuting anak. Mapalad ang aking ina sapagkat ang pinapangyayari niya sa kanyang buhay ay ang salita ng Diyos na kaniyang tinutupad. Kaya naging mabuti ang kanyang anak. At iyon ay magandang tignan natin sa sarili nating pamilya. Ang kabutihan ng isang anak ay karangalan ng kanyang magulang. At ang karangalan ng kanyang magulang ay kung papaano niya isinasalin ang salita ng Diyos na pinagiging ganap niya sa kanyang buhay, sa kanyang mga anak. Mula sa Diyos, nangyayari sa kanya ang kalooban ng Diyos. At mula naman sa kanya, isinasali niya ito sa kanyang anak na yung kalooban ng Diyos na ito ang patuloy na mamayani sa kanilang buhay. Maraming mahuhusay magsalita, ngunit kulang sa gawa. Maraming kayuhusay mangako, ngunit wala namang nangyayari sa ipinangangako. Dahil ang kanilang ipinangangako sa atin ay hindi nakabatay sa salita ng Diyos, kundi sa kaniyang sarili lamang at sa kaniyang kayabangan. Kaya tayo ay nararahuyo, madali tayong maakit sa magandang pananalita, ninuman, maski ng pari. Pero ipinakikita sa atin ng ating Panginoon ngayon kung papaano ng isang tao tinutupad ang kalooban ng Diyos. Higit itong mahalaga kaysa anumang pananalita. Sabi ni San Francisco ng Assisi, kung ikaw ay mangangaral, gagamit ka lang ng salita. Kapag hindi na ito, kapag hindi na kailangan, at hindi na nakikita ang iyong gawa. Use words, sabi ni Saint Francis. Doon lamang tayo magsasalita. Kapag hindi na nakikita sa ating gawa ang ating ipinangangarap. Action speaks louder than words. Magnilay tayo. Tumayo ang lahat. Nabigyang buhay ng pananampalataya at katapangan ni Maria. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama. Ating itugon sa bawat panalangin. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa paggabay ni Maria,
mga pinuno ng simbahan naway akayin ang bayan ng Diyos para higit na mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Katulad ni Maria, naway tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at tumugon dito ng buong kabukasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa pagsunod sa mga halimbawa ni Maria, naway magawa ng mga ina ang ng kanilang tahanan na maging puok na puno ng pagmamahal at kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa tulong ni Maria, naway tingnan ng Diyos nang may habag ang mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ang mga yumao, naway magsaya sa walang hanggang kaligayahan na kasama si Maria at ang mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ama naming nasa langit, pinili mo si Maria upang maging ina ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamagitan ng kanyang pananalangin na mapahalagahan namin ang mga alaala ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturhiya ng Eukaristiya. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo at pag-ari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo at lahat tatalikdan ko. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong naging taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniliwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpagganap sa pagkabirhen, ay paging dapati na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Hinihingi namin ng kapatawaran
sa Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birhen totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan na iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo ang mga kapatid naming himlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at San Jose na kanyang asawa. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal. Ni San Isidro Labrador ang aming patron, ni San Dennis at mga kasama na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo ngayon sa Ama. Amen, kamedya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Batiin natin ang bawat isa ng kapayapaan. Kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Narito siya ngayon nag-aanyaya na makiisa tayo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Anin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis, ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kaluwalhatian sa langit. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, lagi tayong magmahal at dumamay sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.